Ano nga ba ang kasaysayan ng church o mga Kristiyanong tagasunod ni Jesus Christ? Papaano nagkaroon ng kaligtasan ang sangkatauhan na noon walang pakialam ang ating Panginoong Diyos at nakatuon lamang ang kanyang mga mata sa bayang pinili, walang iba kundi ang Israel? Paanong nagkaroon tayong lahat ng kaligtasan ngayon? This is me once again, Sangkay Janjan. Huwag niyo pong kalilimutan na isubscribe ang ating channel, i-click ang bell at i-click ang all para sa mas marami pang video. Alam niyo ba na mayroon pong isang espesyal na pangyayari kung papaano nagkaroon ng kaligtasan ang sangkatauhan? Hindi ito alam ng nakararami. Subalit ito po ang katotohanan na noon pa man mga sangkay ay wala pong pakialam ang ating Panginoong Diyos sa ibang mga lahi. Tanging may pakialam lamang ang ating Panginoon sa bayan ng Diyos na walang iba kundi ang Israel na nagmula kay Abraham, Isaac, and Jacob. Sa kanila po talaga nag-umpisa ang lahat ng ito. Ang mga Hudyo, mga sangkay, ay ang tinatawag na God's chosen people. Ayon sa banal na aklat mula po sa Deuteronomy chapter 7 verse 6 to 7, kayo ay bansang itinalaga kay Yahweh. Hinirang niya kayo sa lahat ng bansa upang maging kanyang sariling bayan. Pinili niya kayo at inibig hindi dahil mas marami kayo kaysa ibang mga bansa. Sa katunayan, kayo pa nga ang pinakakaunti sa lahat. Ang tinutukoy po dito mga sangkay, walang iba kundi ang bayan ng Israel, ang lahi po ng mga Hudyo mula po kay Abraham na pinangakuan niya o nagkaroon ng covenant kay Abraham. Marami sa atin mga sangkay ay alam na itong si Jesus Christ ay naipako nga po sa krus. Ngunit mga sangkay, ang kaligtasan po talaga ay hindi para sa ating lahat. Tayo mga sangkay ay tinatawag na mga hintil. Ang mga hintil ay mga lahi na hindi kabilang sa mga Hudyo o lahi ni Abraham. Ito na po ang tinatawag na church o mga Kristiyano na followers ni Jesus Christ. Ang unang plano mga sangkay, isisilang ang ating Panginoong Hesus para iligtas ang bayan ng Israel. At naipropesiya na po ito sa lumang tipan na ayon nga po sa Isaiah chapter 9 verse 6, sapagkat isinilang ang isang sanggol na lalaki para sa atin. Ibibigay sa kanya ang pamamahala at siya ay tatawaging kahangahangang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. Ito po ay malaking propesiya sa pagliligtas ng ating Panginoon na dapat sana sa panahong yan ay sa Israel magaganap. Ang dakilang plano ng ating Panginoon ay naitala din po sa salita ng Diyos sa isang bahagi ng propesiya. Ayon po sa Zechariah chapter 10 verse 6, ang sambahayan ni Judah ay bibigyan ko ng lakas. Ang sambahayan ni Jose aking ililigtas. Ibabalik ko sila sa dating tirahan sapagkat sila ay aking kinahabagan na para bang hindi ko sila pinabayaan. Ako si Yahweh, ang kanilang Diyos, aking diringgin ang kanilang dalangin. Ito ay isang matinding plano ng ating Panginoong Diyos sa kanyang bayan na Israel. Dahil sa mga panahon na nagdaan mga sangkay, mula po sa Old Testament, ang tinahak nitong mga Israelita o mga Hudyo ay hindi po maganda. Itong mga sangkay ay patuloy na nagkasala sa Diyos. Gumapang sa kasalanan hanggang sa kinapuutan na po sila ng ating Panginoon. Ngunit mga sangkay, sa kabila po ng buot ng ating Panginoong Diyos, sa lahing ito, naroon pa rin po ang kanyang kahabagan sa Israel. Kaya naman mga sangkay, kahit nagkakasala po sila at binibigyan ng kaparusahan, mayroon pa rin pong chance lagi ang ating Panginoon para isalba ang kanyang bayan. Kaya naman mga sangkay, itong propesiya, sinasabi po dito na ililigtas muli ng ating Panginoong Diyos ang kanyang bayan. Walang iba kundi itong mga Hudyo. At ang planong ito, kinakailangan ng mas matinding gagawin. Siya po ay kailangan magkatawang tao dahil ang Diyos mga sangkay ay isang espiritu. Ito po kasi mga sangkay ang proseso ng kaligtasan simula noon pa man. Noon mga sangkay, mayroon pong espesyal na pag-aalay doon sa tabernakulo para sa kapatawaran ng kasalanan. Pero dito mga sangkay, kinakailangan na po ng ating Panginoong magkatawang tao para iligtas ang sangkatauhan mula sa bayan ng Israel. Ngunit mga sangkay, sa kasaysayan ng ating Panginoong Hesus, nangyari ang nakakalungkot na senaryo ng kanyang buhay kung papaano niya sana ililigtas itong mga Hudyo. Ang mga Hudyo kasi, solidong naniniwala sa ating Panginoong Diyos na nag-iisa lamang. At dito mga sangkay, pinakilala ni Jesus ang kanyang sarili
bilang isang Diyos na inisip kaagad ng mga Hudyo na ito ay kalapastanganan. Papaano naging Diyos ang isang tao? Yun po kaagad ang kanilang nakita. Kaya naman mga sangkay, sa madaling kasaysayan ng buhay ng ating Panginoong Hesus, ang pagliligtas ni Kristo sa mga Hudyo ay hindi po naganap. Bagkos itong mga Hudyo, inakusahan ang ating Panginoon ng mga masasamang paratang, hindi pinaniwalaan ng marami sa mga Hudyo ang mensahe ng ating Panginoong Hesus para isalba sila mula po sa kasalanan. At nangyari nga po mga sangkay na sila po mismo ang nagpapako sa ating Panginoong Hesus na naging blessing in disguise dahil nga po instead na mapunta sa kanila ang kaligtasan nung panahong yon, naikonekta po dito ang mga hintil. Nagkaroon po ng kaligtasan ang sangkatauhan sa sino mang sumasampalataya at susunod sa kanyang kalooban. Ayon po sa Acts chapter 13 verse 46, at nagsipagsalita ng buong katapangan si Pablo at si Bernabe at nagsipagsabi, kinakailangan salitain muna ang salita ng Diyos sa inyo. Yamang inyong itinakwil at hinatulan ninyong hindi kayo karapat-dapat sa walang hanggang buhay. Narito, kami ay pasasa mga hintil. Ang tinutukoy po dito ay itong mga Hudyo na itinakwil ang Misaya. Ang Misayang ito ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus na tagapagligtas ng mga Hudyo na nagdugtong sa kaligtasan sa mga hintil. Walang iba kundi tayo yon mga sangkay na hindi mga Hudyo, sa ayaw man natin at sa gusto mga sangkay. Ito po ang katotohanan na espesyal po talaga ang pagkatawag o pagkilala ng ating Panginoon sa mga Hudyo. At noon mga sangkay, wala pong pakialam ang Panginoong Diyos sa mga hintil o sa atin. Subalit dahil po sa pagtatakwil ng mga Hudyo kay Jesus Christ, nagkaroon po ng pagbubukas ng kaligtasan sa mga hintil o katulad po natin na tinatawag ngayon na mga Kristiyano. Ang propesiya po mula sa Old Testament or Lumang Tipan mga sangkay ay nagkaroon ng katuparan na ayon nga po sa 1 Timothy chapter 3 verse 16, and without controversy, great is the mystery of godliness. God was manifest in the flesh, justified in the spirit, seen of angels, preached unto the Gentiles, believe on in the world, received up into the glory. Wala na daw pong pagtatalo mga sangkay. Ito po ang katuparan mula po sa propesiya sa Old Testament ng pagliligtas ng ating Panginoon sana sa Israel o sa mga Hudyo. Ngunit mga sangkay, dahil nga po itinakwil nila ang ating Panginoon, nagkaroon po ng kaligtasan ang marami sa mga hintil na ngayon tayong mga Kristiyano. Ngunit mga sangkay, meron pong katotohanan tungkol po sa kaligtasan natin. Meron pong ending or tamang panahon na mapuputol po ang kaligtasan ng mga hintil at babalik muli sa mga Hudyo ang mga mata ng ating Panginoon para po sa isang prophetic event na makikilala ang ating Panginoong Hesus ng mga Hudyo bilang isang totoong Misaya na itinakwil nila noon. Ayon po sa Romans chapter 11 verse 25, sinabi po ni Apostle Paul, mga kapatid, isang hiwaga ang nais kong malaman ninyo upang hindi maging mataas ang palagay ninyo sa inyong sarili. Ang tinutukoy po dito ni Apostle Paul ay tayong mga hintil noong panahon yon. Ang early church na kung saan nagtatamasa ng kaligtasan mula sa ating Panginoong Hesus. Ang pagmamatigas ng Israel ay pansamantala. Tatagal lamang iyon hanggang sa mabuo na ang takdang bilang ng lahat ng mga hintil na lalapit sa Diyos. May nakatakda lamang pong bilang ang mga hintil na lalapit sa ating Panginoon o kung tawagin ay fullness of the Gentiles. Kapag natupad na po ang lahat ng propesiya para po sa mga hintil, papunta sa isang prophetic event na magliligtas po muli sa mga Hudyo. Ito na po ang magiging katapusan o ending ng kaligtasan ng church. Kaya sinasabi sa Biblia mga sangkay, ang pagmamatigas lamang daw po ng mga Israelita or mga Jewish ay tatagal lamang hanggang sa mabuo ang takdang bilang ng lahat ng mga hintil. Kaya naman mga sangkay, itong kaligtasan na tinatamasa po natin ngayon, panghawakan po natin. Huwag po natin basta-bastang bibitawan. Ito ay tanging regalo mula sa ating Panginoong Diyos. At tatandaan po natin, dapat hindi po tayo kabilang sa kaligtasan dahil ang kaligtasan naman po sana ay mapupunta lamang sa mga Hudyo noong panahong yon. Ngunit dahil sa pagtakwil ng Jewish kay Jesus Christ, nabuo ang kaligtasan
at naidugtong po mula kay Jesus papunta po sa ating mga hintil. Kaya't ito po ay ating panghawakan, huwag po tayong papayag na maagaw ito ni Satanas. At pakatatandaan po natin, may takdang bilang lamang po tayo at sa takdang panahon sa pagtunog ng trompeta ng ating Panginoon, ito po ang magiging ending ng church age. At ito po ay isang napakalaking prophetic event na magaganap sa paparating na mga araw.